Kamyas or iba kung tawagin dito sa lugar namin. Alam nyo ba na hindi lang to pang paasim, pwede rin tong gulayin. Hahaluan natin ng lubi-lubi. Or kung tawagin sa Tagalog ay nyog-nyog. Ha? Meron ba nun? Agoy! Sa mga hindi pa nakakaalam, ang kamyas po ay masarap gulayin, lalong-lalo na kung may gata. Kaya samahan nyo ako ngayon kung paano lutuin itong gulay na kamyas at may halong lubi-lubi. Ipapakita ko sa inyo ang proseso ng pagluluto nito. Kaya mga bossing, tara, samahan nyo ako ngayong araw sa pagluluto nitong gulay na kamyas na may halong lubi-lubi. Kaya bossing, kumain ka muna dyan. Ang sarap. Mga bossing, isang pagbati na naman sa inyo ng matagumpay na araw na naman. For today's video nga, kumuha pala kami ni Ian ng kamyas or iba kung tawagin dito sa lugar namin sa may Sorsogon. Medyo masama nga ang panahon dito kaya nagmamadali kami ni Ian na kumuha nitong kamyas. Nabutan niya kami ng ulang. Kaya yung isang supot ay hindi po namin napuno dahil sa pagmamadali namin na baka abutan kami ng malakas na ulan. Kaya na nga po, hiniwa na pala ni Motherhood itong kamyas or iba. Pagkatapos niyang hatiin to sa dalawa, hinugasan muna namin ito at pakukuluan namin to sa loob ng 10 minuto. Ganito nga po ang proseso namin sa pagluluto nitong kamyas. Bali pakukuluan muna namin to para pag pinigaan po ay malambot na. Ito pala ang mga kasangkapan natin sa paggugulay ng kamyas. Tinapa at bagoong alamang nga po ang hihalo natin. Ayan nga po, makalipas ang 10 minuto, hinugasan muna namin itong pinakuluang kamyas. At pagkatapos nga ay pinigaan namin ito. Sa pagpipiga pala nito ay ginamitan namin ng tela. Itong lubi-lubi pala ay hinimay ko na rin. Bali inaalis ko pala ang matitigas na parte ng lubi-lubi. At pagkatapos ay hiniwa ko ito ng maliliit lang para mas madali nating mapalambot. Nakahandaan na rin nga po ang mga kasangkapan at mga panghalo natin dito. Nilagay ko na nga pala itong pangalawang gata dito sa may kawali. Hindihan ko lang ang apoy para pakuluan natin tong gata. Habang inaantay nga po natin na kumulo ang gata, babalatan muna natin itong bawang at sibuyas para mamaya nakahanda na lahat ng mga sangkap na kakailanganin natin. Hiniwa ko na nga po itong sibuyas. Bawang pala pinitpit ko lang at inalisan ko ng balat. Pwede na natin ilagay itong hipon. Or sa Tagalog pala, tawag nito bagoong. Kanina pala yung hipon, nilinisan na to. Pinalisan namin ng mga maliliit na bato. Tapos, pinigaan to. Para hindi siya sobrang maalat. So ganito lang po, papakuluan natin to ng mga sa loob ng 10 minuto. Kumulo na to, ilalagay natin tong tinapa para kumapit na yung lasa sa gata. Kumukulo na po yung gata na may alamang, so ilalagay natin ito. Tuyuin natin yan, yung gata. Yun yung unang gata, yung kakang gata. So, pwede natin ilagay itong tinapa. Ilalagay na natin. Medyo malambot na rin kasi itong lubi-lubi. Kaya pwede natin itong ilagay yung tinapa. Mga bossing, ilalagay na po natin itong kamyas or iba dito kung tawagin sa amin. Medyo mahaba lang po yung proseso sa pagluluto nitong kamyas. Kukuha po tayo ng sili kasi mas masarap yung may sili nito. Kukuha tayo sa ating maliit na garden. Kuha tayo ng sili. Siling labuyo. Ito medyo marami dito yung hinog. Pwede na siguro to. Yung kalamansi po namin dito, ayan, laging namumulaklak yan. Ito nga, marami pa yung bunga. Tingnan nyo.
Yan po, ilalagay na po natin tong sili. Yan po, ilalagay na natin tong kakanggata. Yung mga busi. Bawang. At sibuyas. Haluin na natin. Mga bossing, malapit nang maluto. Ano? Medyo maalat nga lang kasi hindi ni mama inugasan yung bagoong alamang. Sabi niya sa akin, pinigaan lang daw niya. Kaya ito. Pero masarap. Ito na nga mga bossing, luto na po itong gulay natin ng kamyas na may halong lubi-lubi. Naglagay nga po ako dito sa maliit na Tupperware dahil yung kapitbahay natin na si Chito ay nagki-crave din ito. Kaya dadalhan natin siya sa kanilang bahay mga bossing. Salamat. Nagkaon ka na? Ha? Salamat. Sabay sa video.